Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Sapit namin muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa bawat pagkakatipo namin. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Lagi mong ipinadarama sa amin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Nililingap mo ang aming mga abang kaluluwa. Palibasa'y nababatid mo, Ama, ang buhay namin sa kasalukuyan. Ikaw na lamang ang aming pag-asa. Sa ganitong pagsamba namin, dito lang kami humuhugot ng lakas para maitaguyod ang aming kaalalan. Salamat po. Salamat aming Ama. Tunay na napakabuti mo. Sinutupad mo ang iyong mga pangako. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Maawa ka po. Wala kang itatakwil sa amin. Lahat kami paging dapatin mo sa aming pagharap sa iyo ngayon. Patanggapin ang aming mga pagpupuri. Panginoong Hesus, salamat din po. Di mo kami iniiwan. Salamat sa iyong pag-alalay at pagtulong sa amin. Salamat sa pamumuna mo sa amin araw-araw. Kaya hanggang ngayon ay namamalagi kami sa tunay na pananampalataya. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka po ng aming mga puso. Maawa ka muli kaming ipamagitan sa Ama. Muli mong tanggapin ang bawat isa sa amin. Ibuhos mo po ang saganang biyayang espiritual na kailangan ng aming mga kaluluwa. Ama, pakihandang lubos ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mga salita. Mga aral mo pong itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Sinasariwa namin sa bawat pagsamba para mamalaging gabay namin at sanglaw sa aming pamumuhay sa mundong ito. Walang sinuman ang maligaw at mapahamak. Hindi kami lahat ay makarating sa aming kaligtasan. Buong-buo po ang aming tiwala, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Mamamalagi ka po sa piling namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mga mahal na kapatid, pag-aaralan po natin isa sa mga katotohanan itinuturo ng Biblia na dapat po nating lubos na maunawaan at sampalatayan upang hindi tayo manghina at mawala ng pag-asa gaya ng mga tao ng sanlibutan.
Ang pagtuturong ito ay binaluktot po at inilihis sa katotohanan ng maraming nagpapakilalang tagapangaral ng reliyon dahil sa kanilang kamangmangan sa katotohanan. Alin po ang katotohanan ito na itinuturo ng Biblia na dapat malaman at sampalatayanan ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo upang hindi tayo mawalan ng pag-asa. Ang ipinahapahayag po sa unang Tesalonica 4:13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalampati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dapat po nating malaman at maunawaan ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Dahil kung hindi, ay maaaring mawalan po tayo ng pag-asa at manlamig sa pananampalataya. Ang leksyon ito ay napapanahon pagkat ang mga petsang Nobyembre 1 at 2 ay mahalaga po sa mga kababayan nating mga Katoliko at Protestante dahil ito ang panahon ng kanilang paggunita sa kanilang mga mahal sa buhay na nangamatay na. Tinatawag po nila itong All Saints Day at All Souls Day. Subalit, tayo po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikisa sa kanilang tradisyon na ginagawa. Bakit? At ano ang kinalaman ng katotohanan tungkol sa mga namatay na sa ating pag-asa? Ang kamangmangan sa katotohanan ito ay maaaring magtulak po sa atin sa maling isipan na kapag tayo ay bumaba sa ating libingan, ay natatapos na ang lahat at wala na tayong inaasahan at haharapin pa. Ngunit bakit sinabi ni Apostol Pablo na kailangan po nating malaman ang katotohanan ito? Ano po ba ang nangyari sa mga paniniwala ng mga tao tungkol sa mga namatay na? At ano ang katunayan ng marami ang hindi nakaabot sa tamang pagkaunawa sa katotohanan tungkol sa bagay na ito? Nagkakaisa ba ang mga reliyon sa paniniwala tungkol sa destinasyon ng tao pagkamatay niya? Hindi po. Ano katunayan? Ano ang paniniwala ng mga Katoliko tungkol sa mga namatay na? Ang sabi sa isang aklat ng Iglesia Katolika, The Teaching of Christ, a Catholic Catechism for Adults, explicitly defined are the teachings that those who die in grace and in need of no further purification enter heaven promptly after death. Ito ang sinasabi nilang mga namatay na banal ay diretso agad sa gloria o sa langit. Ano pa? And that those who die in the state of grace but in need of some purification enter heaven after that purgation or cleansing is completed. Ito po naman ang sinasabi nilang mga namatay na medya banal at medya makasalanan na dadaan muna sa purgatorio upang dumaan daw sa paglilinis. Wala po ito sa Biblia, mga kapatid. Pinagpapauna ko na. Hindi po ito mababasa sa Biblia. Ano pa? Also explicitly defined is the teaching that those who die in actual mortal sin enter their unending punishment promptly after death. Ito naman ang sinasabi nilang mga namatay na makasalanan ay agad na papasok sa walang katapusang kaparusahan sa impyerno. Mamaya po ay lilinawin sa atin mga bagay na ito. Ano naman ang paniniwala ng mga protestante tungkol sa destinasyon ng mga patay? Ang sabi sa mga aklat na The Westminster Confession of Faith at the Catechism of Bible Doctrine, at death, the bodies of men return to dust, but their souls, which neither die nor sleep,
immediately return to God and enter upon the intermediate state. So mga kapatid, para po sa kanila, ang kaluluwa at espiritu ay iisa lamang. Hindi daw namamatay, kundi agad na bumabalik sa Diyos pagkamatay ng tao. Tingnan naman natin ang mga Hindus at ang mga Sikhs. Ano ang kanilang sinasabi tungkol sa destinasyon ng tao pagkamatay? Ang sabi sa aklat na The New Book of Knowledge, Volume 8, they believe that when a person dies, he or she is born again as another living creature with the purpose of being purified through the discipline of undergoing many births. Ito po ang kanilang paniniwala sa reincarnation. Paano naman ang mga Muslim? Ano po ang paniniwala ng Islam tungkol sa mga patay? Ang sabi sa aklat na non-Christian religions, A to Z, only fighters for the faith who died as martyrs immediately enter paradise, while those who are not must wait for the occurrence of the resurrection and the last judgment. Ano pong dapat nating mapansin, mga kapatid? Ang iba't ibang malalaking relihiyon sa mundo ay hindi po nagkakaisa. Manapay nagkakasalungatan sa paniniwala tungkol sa destinasyon ng mga patay. Bakit? Ano po ang dahilan ng di pagkakaunawaan at salungatan ng paniniwala ng mga tao tungkol sa mga namatay na? Ecclesiastes 10:14, ang sabi ng Biblia, ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang. Ngunit sinong makakapagsabi ng susunod na pangyayari at ng magaganap kapag siya ay patay na? Ang mangmang po, mga kapatid, ay karaniwang ginagamit upang tumukoy sa mga taong hindi nakapag-aral o ignorante. Ngunit sa Biblia, ang mangmang ay tumutukoy din sa mga taong nakapag-aral at sabihin pang marunong at matalino, ngunit hindi alam o ignorante sa katotohanan tungkol sa destinasyon ng tao pagkamatay. Sino lamang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa tao kapag siya ay namatay? Ang Diyos lamang. Ano katunayan? Sa Isaiah 46:9 hanggang 10, ang sabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba. Wala nang iba pang katulad ko. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ano po ang dapat mapansin, mga kapatid? Ang katotohanan ito ay kanyang inihayag. Kanino? Sa mga taong kumikilala sa kanya na siya lamang ang Diyos at wala nang iba pang katulad niya. Sino sila? Tayo po na mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Iisa lamang ang tunay na Diyos na ating kinikilala at sinasamba, ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay, gaya ng katotohanan kanyang ipinahayag. Sa atin, inihayag ng Diyos ang katotohanan tungkol sa destinasyon ng tao pagkamatay. Kaya naunawaan po natin kung ano mangyayari sa tao pagkamatay niya. Itong ating pinapaksa ngayon. Malalaman ba ng tao sa ganang sarili kung ano mangyayari sa kanya kapag siya'y namatay? Hindi. Maliwanag ang sagot ng Biblia sa Ecclesiastes 6:12. Walang sino mang nakakaalam. Sino ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari sa mundo pagkamatay niya? Kaya kung ihahayag ng Diyos sa tao kung ano mangyayari sa kanya pagkamatay, kung hindi ito ihahayag ng Diyos sa tao, hindi niya ito kailanman malalaman. Kapagkat ang tao sa kanyang sarili, hindi niya malalaman at mauunawaan ang bagay na ito. Ayon sa Biblia, ano po ang magiging wakas ng tao? Sa Ecclesiastes 3:19 hanggang 20,
Sabi ng Biblia, ang kapalaran ng tao ay tulad ng sa hayop. Pareho silang mamamatay. Pareho silang may hininga, kaya walang inilamang ang tao sa hayop. Talagang walang kabuluhan ng lahat. Iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa lupa at sa lupa rin babalik. Ano mangyayari sa tao kapag siya'y namatay? Sa Job 14:10, ang sabi ng Biblia, but a man dies and is laid low. He breathes his last and is no more. Pagkalagot ng hininga niya, iyon na ang wakas niya. Kumakapit, pagkamatay ng tao, wala na siya. Tumigil na po ang kanyang pag-iral sa mundo. Hindi na natin siya makikita o makakausap o maririnig siya. Paanong sinasabi nila na kapag ang tao ay namatay, hindi raw kasamang namatay ang kaluluwa? Yun ang sinasabi kanina sa aklat ng mga protestante. Totoo ba na kapag namatay ang tao ay hindi mamamatay ang kanyang kaluluwa? Hindi. Sa Ezekiel 18:4, malinaw ang ipinapahayag ng Biblia. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Sinasang-ayunan ba naman ng Biblia ang kanilang itinuturo na ang kaluluwa at ang espiritu ay iisa? Ecclesiastes 12:7, hindi rin. Ano ba mangyayari sa espiritu ng tao pagkamatay niya? Ang sabi ng Biblia, ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sa kabilang dakbo, ang kaluluwa, ang sabi kanina, na nagkakasala ay mamamatay. Yun ang kaluluwa. Ang espiritu, babalik ang wika sa Diyos na nagbigay nito. Sa makatwid, ang kaluluwa at espiritu ay hindi po iisa at pareho. Ang mga ito ay magkakaibang sangkap ng katawan ng tao. Iba po ang kaluluwa, iba rin ang espiritu. Ilan ba ang sangkap ng katawan ng tao? Ano ang mga sangkap ng katawan ng tao? Unang Tesalonica 5:23, ang sabi ng Biblia, naway panatilihin ninyong walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ang espiritu, isa. Kaluluwa, dalawa. At katawan, ilan po? 3. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So ilan ang sangkap ng katawan ng tao? 3. Ang espiritu, kaluluwa, at katawan o ang laman. 3 magkakaiba sa isa't isa. Hindi dalawa. Gaya ng paniniwala ng mga Katoliko at Protestante. Ano mangyayari sa pisikal na katawan ng tao pagkamatay? Magbabalik sa alabok o sa lupa? Ano mangyayari sa kaluluwa? Ito ang namamatay. Ano naman ang mangyayari sa espiritu ng tao kapag siya'y namatay? Babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Kaya sa araw po ng pagkabuhay na maguli, ang ating katawan ay papalitan ng katawang maluwalhati. Kasi yung dati ay nabulok na nagbalik na sa lupa. Katapos, ang espiritu ay babalik sa kaluluwa. Ganito ang mangyayari sa araw na ang mga patay ay bubuhayin na maguli. Ngayon, ano ang kalagayan ng patay? Ayon sa Biblia. Sa awit 146:4, kasama na sa magandang balita, ang sabi ng Biblia, ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon, ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Paano ang mga plano niya noon? Nung siya'y nabubuhay pa. Ang sabi sa magandang balita, kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Kahit anong plano nila'y natatapos. Tumakatwid, mga kapatid. Walang kabuluhan ang anumang pananalangin sa mga patay. Ito ang malaking pagkakamali ng mga kababayan nating mga Katoliko. Nagdarasal sila sa mga patay. Maaaring sabihin nila, wala kaming nakikitang Katoliko na nagdarasal sa mga patay. Opo, ginagawa nila yon. Ang mga itinuturing ng mga Katoliko na mga santo at santa na kanilang dinadalanginan
ay mga patay. Kasi sabi nila, nasa langit na raw sila. At maaaring mamagitan sa kanila sa Diyos. Kaya ang tanong, saan ba naroon ang mga patay? Meron bang patay na nasa langit na? Ang sasagot ay mula po mismo sa Biblia isinalin ng Iglesia Katolika, Christian Community Bible. Sa Job 14:10-12, sabi ng Biblia, once man lies down, he does not rise again. The heavens will vanish before he wakes. Pansinin po ninyo, mga kapatid, ito'y salin ng Iglesia Katolika. Kaya tinatanggap nila ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia na pagkamatay ng tao ay hindi agad siya harap sa pagkatol. Naroon siya sa kanyang libingan. He does not rise again. The heavens will vanish before he wakes. Kailan babangon ang mga patay mula sa libingan? Pagka nawala na ang langit. Ang tanong, mga kapatid, nawala na ba o naglaho na ang langit? Tumingala tayo. Wala pa eh. Hindi pa. Nariyan pa ang langit. Kung nariyan pa ang langit, saan naroon ang mga patay? Nasa libingan pa rin. Kailan ba mawawala ang langit? Sa ikalawang Pedro 3:7 sa araw ng paghukom. Kaya ang araw ng paghukom ay tinatawag din ng Biblia na araw ng pagkabuhay na magmuli. Kaya hanggang ngayon, nasaan ang mga patay? Nakahimlay sa libingan. Kaya hindi po totoo. At salungat pa sa turo ng Biblia na may mga namatay na naroon na sa impyerno o nasa langit na o naroon sa tinatawag nilang purgatorio. Lalong yan ang kalabag-labagan sa kalooban ng Diyos sapagkat ang purgatorio inimbentong aral lang yan. Walang mababasang purgatorio sa Biblia. Hindi mula sa Biblia ang kanilang aral na pagkamatay ng tao ay agad siyang huhukuman kung saan ang kanyang destinasyon. Walang ganitong doktrina sa Biblia. Totoo ba naman ang mga patay ay bumabangon at bumibisita o nagpaparamdam sa mga mahal nila sa buhay? Nagbumulto ba ang patay? Hindi. Sa Job 7:9-10, malinaw ang sabi ng Biblia kung paano ang mga ulap ay nawawala at hindi na nakikita. Ganoon din ang mga namamatay. Hindi na sila nakakabalik pa. Hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay. At makakalimutan na siya ng mga nakakakilala sa kanya. Sa makatid, hindi po totoo na ang mga patay ay nagpapakita sa mga mahal nila sa buhay o sa mga malapit na kaibigan. Ang patay ay hindi nagmumulto. Kaya tama po si Apostol Pablo nang sabihin niya na hindi mabuti na maging mangmang tayo tungkol sa mangyayari sa tao pagkamatay. Ang katotohanan ito ay inilihis at binaluktot ng maling pagkaunawa ng iba't ibang relihiyon. Ito po ang dahilan kung bakit ang maraming mga tao sa daigdig ay nadaya at naligaw ng maling paniniwala tungkol sa mangyayari sa tao pagkamatay. Subalit sa Biblia, malinaw pa sa sikat ng araw ang turo na ang mga patay ay mananatiling nakahimlay sa libingan hanggang sa araw ng paghuhukom. Makikinabang ba ang patay sa anumang ginagawa ng mga buhay? Gaya ng pagpapamisa o pagpaparasal para daw sa mga patay? Para yun sila ay mahango mula sa purgatorio papunta sa gloria o sa langit? Hindi. Ang sagot ng Biblia, Ecclesiastes 9:5-6, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na.
Wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So makatwid, walang kabuluhan ang ginagawa ng mga kababayan nating mga Katoliko at mga Protestante tuwing Nobyembre 1 at 2 na nagpapamisa at nagpaparasal para sa kanilang mga patay. Hindi na makikinabang ang mga patay sa anumang gagawin pa ng mga buhay para sa kanila. Ito ay hidwang paniniwala na dapat itakwil. Ang sabi kanina, kapag ang tao ay namatay, ay tapos na ang kanyang pag-iral sa mundo. Ibig bang sabihin, wala siyang obligasyon na dapat harapin tungkol sa kanyang mga ginawa noong siya'y nabubuhay pa? Wala po bang pananagutan ng tao kapag namatay na? Mayroon. Sa 2 Korinto 5:10, ang sabi ng Biblia, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya nga sa Juan 5:28 hanggang 29 ay nilinaw ng Panginoong Jesucristo na mayroong pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Kailan? Sa kanyang ikalawang pagparito sa araw ng paghuhukom. Sino ang tinitiyak ng Biblia na magiging mapalad sa araw ng pagkabuhay na mag-uli? Sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sino ba yung kay Kristo? Sa Mateo 16:18 ay sinabi ng Panginoong Jesucristo, itatayo ko ang aking iglesia. Aling iglesia? Roma 16:16, ang iglesia ni Kristo. Ang nangamatay kay Kristo, iglesia ni Kristo, ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, meron darat na si Kristo na nabubuhay pa, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, yung mga unang binuhay na mag-uli, upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa gantay sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kapatid, tayo ang tinutukoy rito eh. Abutan man tayo ng kamatayan sa araw ng pagkabuhay na mag-uli, una tayong bubuhayin upang kasama ng mga kaanib na danas ng buhay ay sasalubong sa Panginoong Jesucristo sa alapaap at siya sa Panginoon tayo magpakailan-kailan. Kaya meron tayong matibay na pag-asa sa buhay na darating. Hindi tayo katulad ng mga taong walang pag-asa, sapagkat unang-una hindi nila naunawaan ang mangyayari sa kanila pagkamatay. Ang ating pag-asa ay nakatatak na sa ating puso. Isang araw mula ngayon ay kukunin tayo ng Panginoong Jesucristo at sa Panginoon magpakailan-kailan. Saan tayo mananahan magpakailan-kailanman? Kapiling ang Diyos at Panginoong Jesucristo. Apokalipsis 21:1 hanggang 4, sa bayang banal na may bagong langit at bagong lupa. Ano gagawin ng Diyos upang matupad ang kanyang pangako sa atin? Ang sabi ng Biblia, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Isipin niyo mga kapatid, sa ating ganitong pagsambay, nag-aapuhap tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto nating makapiling ang Diyos. Pero doon sa bayang banal, ay maninirahan ng Diyos kasama natin. Ang Diyos mismo ang makakapiling natin. Siya ang ating magiging Diyos, magpakailan-kailan. Napakadakilang niyaya ang nakalaan para sa atin. Mga iglesia ni Kristo, tapat sa ating Panginoong Diyos na nakauunawa ng mga kalooban niya. Anong uring buhay at pamumuhay ang tatamasahin natin doon sa bayang banal
Kaiba yon ang buhay natin sa daigdig na ito, na puspos ng kahirapan at kabigatian. Anong uring buhay at pamumuhay? Isang malwalating pamumuhay, sapagkat ang sabi ng Biblia, wala ng dalamhati, wala ng pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Bakit? Sapagkat ang sabi, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sa makaswid, wala na po ang lahat ng dahilan ng pagluha at pagdadalamhati ng tao. Wala ng pag-uusig. Wala ng mga api at manggigipit sa atin. Wala ng kalungkutan. Hindi na tayo magkakasakit. Hindi na tayo masasaktan. Lahat ng mga ito'y lumipas na. Kaya isang malwalating pamumuhay. May hangganan pa ba ang buhay doon sa bayang banal? Wala na, sapagkat ang sabi ng Biblia, wala ng kamatayan. Tunay na isang malwalating buhay at pamumuhay. Ang ating tatamasahin doon sa ating sarili at pamalagiang tahanan sa piling ng Diyos at Panginoong Jesucristo. Ang bayang banal. Doon natin ito ng ating paningin. Pagka tayo nalulungkot, pagka tayo nahihirapan, pagka dumarating ang sandali na tayo natutulala sa bigat ng mga dalahin sa buhay, maging silbing inspirasyon sa atin ang nakalaang biyaya, gantimpala ng ating katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Ang buhay sa piling niya at ng Panginoong Jesucristo na pawang kagalakan at kapayapaan. Maawa sana ang Ama. Lahat tayo'y makarating doon sa piling niya. Kasama ng ating buong pamilya. Manatili tayong sapat. Huwag tayong bibitiw sa paninindigan sa pagsunod sa Kanya. Tumayo kayo mga kapatid at tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Hanggang ngayon, pinananatili mo sa amin ang tunay na pananampalataya sa puso at diwa namin. Iglesia ni Cristo kami, nagliliwanag na maningning ang mga aral na itinuro mo sa amin. Siyang aming nilalakaran, siyang aming ibinubuhay, at siyang aming matibay na pag-asa na pagdating ng panahon, darating ang iyong anak, kasama kaming sasalubong upang manahanan magpakailan-kailanman sa iyong kaharian, sa bayang banal, ang tunay naming tahanan, ang tahanang aming nilulunggati. O Diyos, nasasabik na kami, makarating sa piling mo, palimasay ang buhay namin sa mundo. Paamang kanubayan at kapaitan. Maraming kahirapan ng buhay. Maawa ka sa amin. Bigyan mo ng katuparan ang pangarap ng iyong mga anak na kaming lahat, bawat sambayan, magsama-sama sa paninirahan sa bayang banal na iyong pipinangak. Kaya habang kami naglalakbay sa mundong ito, huwag mo kaming bibitiwan. Huwag kaming mahawa ng masamang sanlibutan. Mabuhay kaming karapat-dapat na laging sumusunod sa iyong mga palatuntunan. Itaguyod namin ang banal at malinis na pamumuhay at lalo naming pagtalagahan ang mga paglilingkod at pagsamba sa iyo. Tulungan mo kaming lahat. Huwag kaming maagaw at maakit ng maling pananampalataya na itinuturo ng mga bulaang tagapangaral. Tulungan mo po kami manatiling matatag na nanghahawa sa mga aral mong itinuro ng iyong sugo. Sinasampalatayanan namin
ang aming kamatayan ay pagtulog lamang, sapagkat merong buhay na walang hanggan na nakalaan para sa amin sa araw ng pagkabuhay na maguli. Kasama kami sa unang mong bubuhayin para ipagkaloob ang tunay na buhay, ang buhay na magpakailanman sa iyong kaharian. Kaya tulungan mo kaming lahat. Manatili kami sa katotohanan ito. At ito ang ituro ng mga magulang sa mga anak, lalo na kung maliliit pa. Lumaki ang mga anak sa tunay na pananampalataya na nauunawaan ang iyong mga kalooban. Lumaki ang mga anak na ikaw ang nakikilala, Ama. Pinaglilingkuran at sinasamba upang anuman ang mangyari sa buhay na ito, magkisa-kisa kami sa araw ng pagkabuhay upang tanggapin ang buhay na walang hanggan na iyong ipinanganak. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Pakialalayan mo po kami araw-araw. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit. Patuloy kaming gawing matatag sa aming pananampalataya. Ang mga may sakit, Panginoon, pagalingin mo. Ipagkaloob mo pa ang buhay at lakas, lalo na po sa kapatid natin. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtitiis sa bilangguan. Maawa ka po. Tulungan mong makalaya na ang aming mga kapatid. Makapiling na po sana nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ama, nananalig kaming lubos. Narinig po ang aming mga panalangin. At muli mong binasbasan kaming magkakapatid. Magpapatuloy kami sa aming paglalakbay. Nananalig na lubos. Ikaw ang mamamalaging aming kasama. Patnubay at kanlungan po namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.